Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Now sa verse 29, ito po ang sinasabi, kaya't walang sino mang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Alam niyo po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, ito po'y paalala sa atin na ang tao po sa kalagayan po natin, kung tayo po'y hiwalay sa Diyos, ay wala talaga tayong magagawa. Pero kapag ang Diyos po ang kasama natin sa ating buhay, posible po ang lahat ng bagay. Kasi siya po ang maluluwalhati sa ating pong mga buhay. At alam niyo po, pinapaalala sa atin sa Biblia na kahit tayo po'y mahina, kahit tayo maraming pagkukulang bilang tao, at yung tayo kinikilalang mga mahihina ng sanlibutan ito, kung kasama natin ang Diyos, ay magagawa natin ang lahat ng bagay. Dahil ang Diyos ang kumikilos po sa ating mga buhay. Kaya sa panahon po natin ngayon, madali ang tao na magtiwala po sa kakayahan ng kanyang kapwa-tao. Today, mas dinudiyos na ng tao yung science, yung technology, at marami naniniwala na yung siyensya na ang solusyon sa problema ng tao. Kaya lang po darating talaga yung pagkakataon na kahit anong dunong ng tao, wala siyang magagawa para lutasin yung kanyang problema. So hindi sapat yung karunungan ng tao, yung science and technology, and even yung kayamanan ng tao para magmalaki siya sa harap ng Diyos. Kaya ito po'y paalala sa atin sa mga verses na binasa natin. At darating po sa inyong buhay na kayo po ay makukonfront na isang problema na hindi nyo kakayanin. Kung mananangan lamang kayo sa natural, ika nga. Kailangan natin yung supernatural ability ng Diyos para solusyonan yung ating mga problema. Naalala ko po, may isang pagkakataon sa buhay naming mag-asawa na nagkasakit po yung aking misis ng malala. At dinala ko po siya sa doktor. At yung mga doktor po, for the first time, nakita ko po nagtalo-talo sila doon sa karamdaman na mayroon sa aking asawa. Sa matagal na panahon, naghirap kami. Naubos po yung aking mga kinitang pananalapi, pambayad lamang sa doktor. At sa kahuli-hulihan, yung doktor po ay walang magawa. Pero sa isang pagkakataon po ng pananalangin ko sa Panginoon, ay nireveal niya sa akin na dapat makapaghari ang Diyos sa buhay naming mag-asawa. At doon sa pananalangin ko, ipinahayag ng Diyos sa akin na kailangan i-declare ko sa buhay ko na Jesus is Lord. Kaya ang ginawa ko po noon ay gumawa po ako ng mga cut-out ng mga cardboard at ginupit ko po yung mga titik ng Jesus is Lord at idinikit ko po sa aming pader. At tuwing mananalangin po ako, ay tinititigan ko po maigi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at hinihingi ko po sa Diyos na pagharian niyang lubos ang aming buhay. Pagharian niya kami na sa ganon, yung sakit ng aking asawa ay gumaling at yung finances namin ay umayos at yung buhay naming mag-asawa ay maging maayos din. Kaya lang po, mga pagkakataon na yon, talagang battle po Kasi hindi ganun kadali. Pag dumadaan ka sa matinding problema. Kaya araw-araw po yan, ako'y nananalangin na maghimala ang Panginoon sa buhay naming mag-asawa. Alam niyo po, sumagot po ang Panginoon. At ito po nakakatuwa. Hindi po instant yung healing. Pero unti-unti po nag-progress yung kalagayan ng aking asawa. At ngayon, siya po ay dineclare na malusog ng mga doktor. So, sa una, parang imposible. Kasi yung mga doktor mismo nagtalo-talo sa kanyang karamdaman. Pero sa himala at pagkilos ng Diyos, naranasan namin na tunay ngang makapangyarihan ang Diyos
sa buhay naming mag-asawa. Kaya kami ngayon ay naglilingkod sa ating Panginoon. So ganun po kasi, no po, sabi sa Romans chapter 15 verse 19, sabi ni St. Paul, by the power of signs and miracles, through the power of the Spirit, I have fully proclaimed the gospel of Christ. Kasi si St. Paul naniniwala siya na sa pamamagitan ng signs and wonders ay may papangaral niyang mabuti ang magandang balita. At ito po yung nabuo po sa aking isipan. Ano po? Christianity without miracles is just a moral code. So, ganun pala, no po, kung walang miracles and signs and wonders, ang Christianity walang pinagkaiba sa ibang pananampalataya, no po, puro lang yan mga moral lessons or moral code. The Bible without miracles is just a fairy tale, no po. Pag hindi natin nararanasan ng himala sa ating buhay, ang Biblia para lang yang fairy tale o libro. Masarap basahin, pero walang impact sa ating buhay. And the church without miracles is just an organization. Ito po nakakalungkot na katotohanan. Kapag ang church hindi na nakakaranas ng himala, parang organisasyon na lamang. Kaya minsan nagtataka tayo, bakit walang gana umattend ang tao sa simbahan? Kasi hindi na nila nararanasan ang pagkilos ng Diyos. Alalahanin lamang natin yung nangyari sa Acts chapter 3. Ano po? Yung nangyari po doon sa pinagaling ng Panginoon through Peter, ano po, na lalaking lumpo simula nung isinilang. Just one miracle, 5,000 tao ang nasave. Ano po? Kung naalala nyo rin yung nangyari sa buhay po ni Peter sa Luke chapter 5 verse 11. Kaya siya sumunod sa Panginoong Jesus dahil nakakita po siya ng himala. Ganun din naman yung lalaki inaalihan ng masamang espiritu. Ano po? Nung siya'y napalaya na doon sa masamang espiritu, ipinangaral niya ang Panginoong Jesus doon po sa 5 cities, Decapolis na tinatawag. Ano po? Kaya imagine nyo po, napaka-powerful ng testimony ng taong nakaranas ng himala ng Diyos. Kaya don't stop believing. Ika nga po, no? Believe for a miracle. Nangyayari po yan every day. Minsan po, instant, minsan unti-unti. At higit sa lahat, go to God daily in prayer. Hold fast to His promises. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.